Okay, another vid, which is thrust ulit, mechanics. Simulan natin. Ako nga pala si Engineer Ace. Simulan natin yung vid. Ito nga pala is lumabas to parang ano to April 2024 kung di ako nagkakamali. So, refer to the given traction, yung dimensions binigay. Yung S, yan. And yung height, 2.7. Yung P, mga P, which is 18 kilonewtons. 5. 1, 2, 3, 4, 5. And yung Q is yung ceiling load, 6 kilonewtons. Yan, 5 rin. Yung P is roof load. Number 1 tayo. So, ayan, substitute lang natin yung mga given na binigay. So, support nga pala natin is spin to reaction and yung roller is 1 reaction. So, yan, number 1. Determine the internal force and member FG. Tingnan natin yung sa figure. Ito yung FG, di ba? Yan. So, ang una natin gagawin is kunin yung reaction, external reaction. So, symmetric naman yung ating figure. Yan. So, ang style ko dito is, pinag-add ko lang lahat ng external force. So, summation forces vertical. O, bahala kayo kung magmo-moment kayo. Ito yung pinakamadaling way ko para makuha yung reaction at G at yung reaction vertical ng A. Wala na to kasi isa lang naman yung horizontal external force. Disregard na natin yan. So, 18 na 5, 18 times 5 na lang natin, plus 5 rin yung 6 kilonewtons, yung ceiling load. Divide lang natin sa to. Papaghatian niya nito sasaluhin niya nitong kabilaan. Kaya divide lang natin sa to. Pero pwede ka rin naman mag-moment yan, pero ito yung pinakamabilis kasi symmetric naman. Which is 60 kilonewton. Itong RG. And ito, 60 kilonewtons yan. And pagkuha naman natin ng angle, ayan. Tingin lang tayo dito. Yan. Kasi binigay itong height 2.7. Yan. Kukunin natin ang angle. Yun yung style natin. Kukunin muna natin yung angle. Yan. Para madali yung pag-solve ng mga internal forces. Yan. 2.7. Tapos ito, ilan ba to? Tatlong 1.8. Yan. Tapos tan lang natin or shift. Press nyo lang sa calculator shift tan. Lalabas yan. Equals 26.57 yung angle. So, meron na tayong angle. Meron na tayong external reaction of G. Yan. So, moment of joint tayo at joint G. Yan yung pinakamadali. Para makuha yung forces at FG. Kasi forces FG yung hinahanap. O force FG. In kilonewtons. Saka meters naman, okay. And, yan. Summation forces vertical muna tayo. Kunin natin tong force LG. Yan. Kasi ito yan Yan, method of joints. Gets nyo naman. Kasi meron tayong isang known na reaction. Pwede tayo mag-method of joint. Yan. So, may component yan. Kasi inclined siya Ang component niya yun lang naman yung FLG. Force LG. Yan. Yan. So, summation forces vertical tayo. Positive pataas. So, 60. Yun yung pataas. Assume tayo pala pag ganito. So, nag-method of joint ka or mag-cut ka. Or method of section. Ang lagi kong ina-assume is tension. Tension lahat para madali malaman natin kung compression. Tension. Yung mga forces na may expose. Yan. Ganyan lang yung style ko. So, summation forces vertical tayo. So, wala sa kanya yung angle. Yan. Ito yung F force LG. Ito yung angle, di ba? Ito yung components niya. So, summation forces vertical yan. So, FLG sign, pag wala sa kanya yung angle, sign tayo. Pag nasa kanya angle, cosine. Yun ang tandaan nyo. Sin 26.57 equals to 0. Shift solve lang natin sa calcio. Lalabas is negative 134.14. Ibig sabihin nun, compression siya. Ibig sabihin yung in-assume natin na tension na pag ganyan, pag ganito siya. Yan, pag ganyan yung force niya. So, yun lang ibig sabihin nun. So, compression. Kasi ang style na nga natin dito is laging tension lang yung assume natin pag mag-expose tayo ng mga forces. Yan, nakuha natin yung FLG, yung force LG. Makuha na natin yung force FG. So, summation forces horizontal naman tayo. Ang papunta sa kaliwa is positive. So, FLG, ito unahin na muna natin tong, nakuha na natin to Yung FLG cosine, 26.57, ito yan, papunta sa kaliwa. Yan. So, wag na natin baguhin yung sign niya, which is negative. So, plus, FFG kasi papunta din sa kaliwa. Kasi kung ganito naman yung assume natin dito sa FLG, ganyan yung niya, yung arrow. So, papunta siya sa kanan, kaya hindi na natin binago to. Minus na yan. So, plus, force FG. Ayan. Kasi papuntang kaliwa. Equals to 0. Shift solve. Ang sagot natin is 120 positive. So, ibig sabihin tension, which is letter B. Minsan kasi nilalagay ni examiner dyan kung compression or tension. So, next, number 2. Determine the internal force in member EL. So, pinapahanap namin yung internal force in member EL. O, alin yan? Hanapin natin. So, ito yan. EL. So, method of section yung gawin natin. Huwag tayong bababa sa tatlong member na pag ang cut, natatamaan ng cut natin. So, yan. Minimum na is yung tatlong member. Yan. Tingin tayo sa kung saan mas unti yung masasakop na force. Pag dito tayo tumingin sa
kaliwa, marami tayong masasakop na force. Medyo mahaba yung solution. So, tingin tayo sa kanan, kung saan yung unti lang, yung may expose na forces. So, ayan. Ayan. Pag-cut natin, ayan. Cut natin. May expose yung mga forces, internal forces. So, ayan. May expose yung tatlo. So, assume ulit natin tension. Para madali natin ma-identify kung compression kasi na-negative lang eh. Assume natin na tension yan. Laging tension lang. Style natin sa trusses. Yan. So, dito, ang hinahanap is force EL. So, paano? Yan. Ang hirap, di ba? Kung dito ka lang titingin. Mahirap yung components niya. Tadaan ka pa sa ano? Sa 3 equilibrium forces. Basta, so, ang style ko dito is transmissibility. Yung pwede natin i-transfer tong force, as long as na nasa same axis. So, yun yung style ko dito. So, ito nga pala is itong triangle na to is makikita natin dito. Yan. Yan. Ito yung angle. So, same lang yan ang angle kasi triangle. Kasi same to, same. Di ba? Tapos, yan. Same angle yan. So, gamit lang tayong transmissibility. Yung transfer natin as long as nasa same axis. Yun yung rule. So, dito pwede natin transfer sa point E. Extend ulit natin. Parang yun yung nakaraang problem natin. Extend natin yung FBD natin sa point kung saan magmi-meet yung dalawang forces. So, doon natin ilalagay yung force EL. Yan. Transfer lang natin. Yan. Yan. Yan yung component niya. Ito, nung FEL. So, ito yung angle niya. Or kung gusto mo naman ganito, yan. Ito yung FEL. Nandito yung sa kanya angle. So, yan. Same lang naman yan. So, itong ginawa ko is, kasi tension yung inassume natin. Pinagpatuloy ko na lang. Yan. Transfer natin. As long as same axis, pwede natin is i-transfer tong force na to na nakat natin. Basta same axis. Yan. Along axis. Yan. As long as nasa same axis. Yan. Transmissibility. Yan. So, meron na tayo nito. Mag-moment at G tayo. Yan. So, yan yung purpose natin. Kasi kung dito tayo mag-aalagay ng component natin, alamin pa natin yung angle na yan, or whatever. Tapos, pag moment natin, dito, alamin pa natin to, itong moment arm nitong component na to, pag nag-moment tayo dito. Mahirap. So, ganito na lang yung style na ginawa ko. So, yan, moment at G equals to 0. Moment at G. So, counterclockwise is positive. So, tingin lang tayo. Halos lahat naman counterclockwise yung mga forces. Kasi ito, maka-cancel naman na to kasi nasa same axis sila nung ating pag-moment na point. Pati ito, maka-cancel lang din naman. Kasi same axis sila o along axis nung sa point of G. Yan, moment at G tayo. FEL sin 26.57 kasi wala sa kanyang angle. Yan, yun yung moment arm niya. Papunta siya doon. So, counterclockwise. So, 1.8 plus 1.8, 3.6. Plus, kasi counterclockwise ulit, 6 times 1.8 yung moment arm. Plus, 18. Tapos yung moment arm niya is 1.8. Counterclockwise ulit. So, plus ulit. Equals to 0. Shift solve. Lalabas is negative 26.83. So, compression pala. Itong FEL. Pag ganun pala. Yung force niya. Kaya nag-negative. So, letter A. Yan. So, next number. Determine the internal force and member KD due to ceiling load only. Due to ceiling load only. So, binigay yung ceiling load. Alin ba yan? Ito yan eh. Ceiling load yung Q. So, eliminate na natin yung forces na to. Itong mga roof loads. Yan. Dito na lang tayo magpo-focus. So, magbabago yung external reaction. So, ang paghahatian na lang nilang dalawa, itong forces na to. So, same pa rin naman symmetric. So, 6 times 5. 1, 2, 3, 4, 5. Divide natin sa dalawa kasi paghahatian nila yung pababang mga forces. So, 15 kilonewtons. So, 15 to. Yan. 15 to. Parehas. So, yan. Bago na yung ating mga force. External force. And dito, ang kinahanap is KD. Alin ba yan? Ito yan. So, magkaka tayo. Cut ulit tayo kung saan ma-expose yung mga internal forces. Method of section ulit. So, dito tayo titingin sa kanan kasi konti lang yung forces na involved kumpara dito. So, yan. Given yun, nakuha na natin yung angle, 26.57. And ito, pag kinat natin yan, dito tayo ulit. So, same style ulit. Nasa alanganin yung force KD natin. So, ang gagawin ko ulit is transmissibility ulit. Lipat natin ulit yung force dito. Saan point na yan. Yan. And moment ulit tayo sa G. Yun lang yung style ko. Pero, dito is, hahanapin na muna natin yung angle na to. Kasi iba yan kaysa dito, sa theta, yung alpha. Magkaiba yan kasi tingnan nyo sa figure, iba yung triangle, yung pagka-drawing, yung triangle ito. Yan, right triangle. So, iba. So, ang style natin dito, para mahanapin muna natin to. Kasi pag nahanap na natin to, meron naman 1.8 na value. Ito yung alpha. Makuha natin, to lang, or arctan lang. Yan. So, ang gawin natin is ratio and proportion. Yan. Big right triangle and small right triangle. So, ito yung hinahanap natin, di ba? So, yan. Sabihin natin ito yung Y. Ito. Y. So, Y. Yan. Ito. So, 3.6. Yung kanyang adjacent. Ito.
1.8 plus 1.8, 3.6. Yan. Equal yung malaking right triangle. Yan. 2.7. 2.7. Ang adjacent niya is tatlong 1.8 which is 5.4. Yan. I-shift solve nyo lang, makuha nyo yung y. So may y na tayo, 1.8 meters. Yan. So makuha na natin yung alpha. Ito ko lang. Try ko lang to. Yan. Pindutin nyo lang shift tan. Makuha nyo to. Arc tan. So, obvious naman, kapag same yung adjacent sa opposite, 45 degrees yan. So, lagay pa din natin 1.8 over 1.8 equals nyo 45 degrees. So, meron na tayo nitong angle. So, magmo-moment na tayo sa G. Yan. So, ito is cancel na naman itong first GK kasi along axis ulit siya ng G. Ito, FKD yung cosine. Yan. Ito is transfer ulit natin dyan ha. As long as na same axis. And yun. And moment at G tayo. FKD sine alpha. Meron na tayong alpha which is 45 degrees. Yan. Times moment arm niya tatlong 1.8 which is 5.4 plus 6 yung external yung ceiling load. 6 times 3.6. Ito. Positive nga pala is counterclockwise. And 6 ulit times 1.8. Yan. So equal 0. Shift solve. Makuha natin is negative 8.5 compression. So pag ganyan, yung forces KD daw pala is pag ganito. Pasok. So, lagi lang natin yung pag nagka-cut or sa method of joint. Yung mga internal forces is tension para madali natin ma-identify kung compression or tension. So, that's all.